Pinaplansya pa raw ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang issue pong pang-agrikultura sa isinusulong nitong Free Trade Agreement o FTA. Sabi po ni Trade Secretary Cristina Roque, mayroon na silang kompromisong nakalatag at nakikipag-ugnayan ang DTI kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kaugnay po nito. Pero inurong na ang completion date ng negosasyon para po sa FTA kasama ang European Union na una pong itinakdang matapos sana ngayong buwan. Target pong maisapina ng dalawang kasunduan ngayong taon. Tiniyak naman po ng DTI na walang nakaambang taas presyo sa bilihin. Sa kabila po yan ang nagbabadyang pagsipa muli ng presyo ng produktong petrolyo. Nang tanungin si Trade Secretary Cristina Roque tungkol sa potensyal nitong epekto, sinabi niyang wala pa namang manufacturer na nagpepetisyon para sa taas presyo. Hindi pa rin daw nakikipagpulong ang ahensya sa mga manufacturer. Maaalalang pumayag po mga kumpanya na wag munang magtaas ng presyo ng kanilang produkto noong unang pumutok ang gera. Plano naman po ng isang Japanese company na maglunsad ng climate smart rice farming sa Isabela. Posibleng magkaroon po ng long-term partnership ang climate technology firm na Cretura Company at ang lokal na pamahalaan ng Isabela ukol dito. Layo ng climate smart rice farming na mapababa ang paggamit ng tubig at ang methane emissions ng 30%. Inaasahang makatutulong din po ito sa pagpapababa ng gastusin sa produksyon at maging sa pag-generate ng carbon credits. Ayon po sa kumpanya, nasa 16,000 mga magbubukid ang makikinabang kung matutuloy ang 10 taong partnership. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.